this multitude who were among them yielded to intense craving. So the children of Israel also went again and said, "Who will give us meat to eat?" And we remember the fish which we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, the garlic. But now our food being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Verse 10, natin po tayo. Then Moses heard the people weeping throughout their family, everyone at the door of his tent, and the anger of the Lord was greatly arose. Moses was also displeased. So Moses said to the Lord, "Why have you afflicted your servant? Why have I not found favor in your sight, that you have laid the burden of all these people on me?" Verse 12, did I conceive all these people? Did I beget them, that you should say to me, "Carry them in your bosom as a guardian bears a nursing child to the land which you swore to their fathers? Where am I to give to all these people? For they weep all over me, saying, Give us meat that we may eat." Verse 14, I am not able to bear all these people alone, because the burden is too heavy for me. If you treat me like this, please kill me here. Kill me here and now, if I have found favor in your sight, and do not let me see my wretchedness. Verse 16, so the Lord said to Moses, "Gather to me 70 men of the elders of Israel, whom you have known to be the elders of the people and officers over them. Bring them to the tabernacle of meeting, that they may stand there with you. Then I will come down and talk with you there. I will take of the Spirit that's upon you, and put the same upon them, and they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone. Then you shall say to the people, Consecrate yourselves for tomorrow, and you shall eat meat, for you have got in the hearing of the Lord, saying, Who will give us meat to eat? For it was well with us in Egypt. Therefore the Lord will give you meat, and you shall eat. You shall eat not 1 day, not 2 days, nor 5 days, nor 10 days, nor 20 days. Last verse, sabi po ito, verse 20, But for a whole month, until it comes out of your nostrils, and becomes wholesome to you, because you have despised the Lord who is among you, and have wept before him, saying, Why did you ever come up out of Egypt? Ang Diyos po ang kapala sa kakabasa ng kanyang pambuhay at madalang salita. Nung ako po ay, siyempre nakita ko naman ahead of time yung schedule na ako po yung magtuturo. So siyempre, nananalangin po tayo kung ano po ang mensahe ng Panginoon sa atin sa gabi po ito. Siyempre, meron po tayong theme ngayon sa buwan ng July. Sige nga po, isigaw po natin ang ating theme. Revival. Siyempre, revival ako to intentional soul winning. So, siyempre, isa po ito sa mga topic or sa theme na atin po kinoconsider. Pero siyempre, ganun pa rin po tayo sa Panginoon kasi hindi naman po kailan ng theme automatic. Yan na ang ituro po natin. Siyempre, kung ano pa rin po ang nais o ang mensahe ng Panginoon sa atin sa gabi po ito na July 11. So, I was praying. Actually, hindi po ito yung unang topic na i-share ko po sana. Pero nung nag-devotion na po talaga ako, particularly sa i-share po ngayong gabi, dito po ako dahil ng Panginoon. Isa po sa mga devotion ko nung nakatangin
nakikita na grabe ang tagal na, no? Wala pa rin tayo nakakain na meat, laging mana yung kinakain natin, and although sabi nga nila, yung mana, napakasarap at delicious nga. Pero, sa isang pagtingin, kung naging patas tayo, di ba? Imagine, nila mo kinakain everyday. So, syempre, challenging din siya. Di ba? Kahit na sabihin ko, favorite food mo, kung yung favorite food ang kinakain sa'yo everyday. Di ba? Parang mahirap din, right? So, yun po. So, they yielded to their intense craving. So, ibig sabihin, they give in to their flesh. At kahit po tayo sa panahon natin, we know that once we give in to our flesh, kasi lagi naman si Satan at nandiyan para bigyan tayo ng mga kaisipan, tulungan tayo, o nahihirapan ka na, papaano ka muna, o umuulan, huwag ka namang simba, huwag ka namang bigwig, para praise the Lord, hindi po tayo nag-give in sa pilit po na yun, nandito po tayo lahat kahit magulan. Diba, lagi siya nabibigay or tumulong sa atin ng mga options. At sometimes, napakasimple lang, hindi naman agad na, huwag ka nang magbakit na na, hindi naman siya agad ganun paunti-unti. Mula simulan sa mga nagmamati ng week-week, hanggang sa mga nagmamati ng Sunday, hanggang every other Sunday na lang, di ba? So, ganoon din po. So, I believe ito mga Israelites, hindi lang tawan every time na, sinabihan ng police ngunit, so, kumbaga, from time to time, until they yielded to their intense cravings. At ito pa, yung isang malaking magkakaiba. Pinagkumpara nila yung buhay nila sa wilderness, sa Egypt, as if they are saying na, kung nasa Egypt kami, may cucumber, may onions, may garlics, di ba? Pag pwede na mag-isa, dito wala. So, ang nangyari, I believe isa to sa pinakamatinding part, na bakit nagalit ng Panginoon sa kanila, para bang sinasabi nila, yung stand nyo lang doon. Pero nakalimutan nila na hindi yung libre. Inaalipin kayo. Inaalipin kayo, kaya kayo nakakakuha ng kanyang mga resources. Pinagpapayaran niya. Pero as if nakalimutan na nila yun, as if they are directly saying to the Lord na, actually, hindi lang siya as if, they were directly saying to the Lord, mas mabuti pa yung buhay natin sa Egypto, kung saan inaalipin kami, pinapahirapan kami, nakakain naman kami. And above all, they complain about having nothing except manna. Although challenging marahil na same na yung kinakain mo, but still it's a blessing to the Lord, di ba? Tayo, tuturuan tayo ng magulang natin na kung anong meron, yung pasalamat natin, di ba? Siyempre, mas na tayo yung have a better life, pero kung ano man yung biyaya ng Panginoon sa hapag natin, even hindi lang sa hapag ay sa buhay natin, dapat magpasalamat pa rin. So, they presented, in short, they presented their struggles, yung parang kailangan nila sa paraan, nagre-reklamo sila, nagko-complain sila. Diba? Yes, nahihirapan ka, challenging ang wilderness, aminin natin yan, tayo nga lang ilang degrees yung noong March, April, ilang degrees yung hirap na hirap na tayo. Diba yung umupa tayo? Sila, lakad lang, mabago-bago yung panahon. Challenging po talaga yung nakaharap nila. However, the way they presented their struggles sa buhay, challenges, doon sila nagkamali. So, mahalaga po na hindi na tayo basta nananalangin. Mahalaga, maalis din kung paano po natin inilalata ang ating mga kailangan sa Panginoon. Dahil magawa ng ating Diyos ay mahabagin at kung ngayon nagpapala, pero huwag natin kalimutan that our God is still the Holy God and Sovereign God, and He deserves ang respeto po mula sa atin. Amen po ba? Sino po napakabala ng ating Panginoon? Praise God. Pagkita naman po natin si Moses. So, nung narinig po ni Moses yung pag-iyak na yun ng mga Israelita, he was displeased. So, actually sa Tagalog po, ano ba yung translation sa Tagalog? Parang, parang nalugmok. Dahil nalugmok, pag-translate mo siya, kaya naman mo yung ibang translation sa English, actually, na-depressed
Kaya naman Moses was displeased. Imagine mo, parang lahat din kasi siya hindi tumatay yung magulang nila sa pamumuno ng ating Panginoon. He also laid his burdens. He laid his burdens to God. He was so honest and he even wrote to that. Actually, parang same siya ng prayer nila Jonah, ni Job, tsaka nila Elijah, di ba? Ito pong mga great man of God na to, nung dumaan din sa matinding pagsubok. Dumaan din talaga sa panahon na pwede lang nila na mabuti pa na mamatay na sila. And sabi nga lang sa isang commentary din po na nabasa ko, the mere fact na hindi sila pinatay ng Panginoon, na hindi kinuha ni Lord yung buhay nila, na hindi tinugon ni Lord yung prayer nila, it's a sign of grace. It's a grace of God na minsan nakakalaman din tayo na, Lord, siyempre sabihin natin hindi mamatay, pero sabihin natin, Lord, nawa, bumalik ka na. Pero, di ba, pag sinasabi natin, Lord, nawa, bumalik ka na, parang yun din yung gusto natin sabihin, ibang way lang. Parang, Lord, kunin mo na ako. Di ba, may mga pagkakataon din tayo na nangihina tayo, and parang gusto rin natin na, Lord, kunin mo na ako, please, ngayon na. Di ba? So, may gina natin dito na makikita kasi yung way, yung pag-present ng mga Israelites at ni Moses sa kanilang panalangin or pangangailangan. Yung mga Israelites, present nila nagko-complain, nagreklamo, but Moses, napaka-plain and honest sa prayer niya. Walang halong pagbabalat kayo. Kaya naman, ang Lord, syempre, ang Lord, ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Amen? Amen po ba? Amen. At tinugon na both ang prayer ng mga Israelites at ni Moses. Sa next slide po, ayan po yung pagtugon ng Panginoon sa prayer or sa dating reklamo. Actually, reklamo siya eh. Reklamo ng mga Israelita. Diba? Sabi dun sa verse 20, mapapadala ko ng meat. Actually, mga quails yun, quails. Ano ba ang quails sa Tagalog? Ate Hana. Pugo. Pugo. Di ba yung itlog na quails, masarap din doon. Sa Chapsoy ay lagi yung unang maubos eh. Okay, sabi nyo diba sa verse 20, mapapadala ay, before verse 20, sabi ni Lord, mapapadala ako ng meat until it comes out of your nostrils and become nuksa to you. In short, mapapadala ako ng maraming meat, kakainin niya hindi lang isang araw, 2 araw, 5 araw, 1 linggo, kundi isang buwan. Hanggang sa Tagalog nakalagay ko, hanggang sa magkasuka-suka kayo. Di ba imagine? Yung bakit mo alam eh, parang hindi siya nasusukay, parang sobrang nakakapag-alala na. At kung mabasahin niyo po yung mga kasunod na verses ng Numbers chapter 11, mapapasa po natin doon sa verses 31-35, na nagpadala nga ang Panginoon na parang hangin yun eh. Ang ating Diyos makapagalihan eh, kahit hangin, kaya na mapusan. Parang may umihip na malakas na hangin, tapos lahat ng mga quails nagsilipan na. Kinain nila, sabi pa nga doon, may mga quails pa sa bibig nila, doon pa lang si Lord ang salot. So talagang, hindi dahil tinugon ni Lord ang panalangin natin. So yun na po yan sa mga reflection ko eh. Na hindi pa na porke pinagay ni Lord yung pininin mo, nalugon na siya. So, kaya minsan careful din tayo sa mga hinihiling natin. Sabi nga sa isang kanta, be careful what you wish for, cause you might just get it. Diba? So, maging careful din tayo sa mga hinihiling natin. Moreover, sa motivation kung bakit natin yung hinihiling. Diba? Kasi, yun nga, dito naisip ko, tinugon naman ni Lord talaga yung prayer nila eh. Sobra-sobra pa nga. Pero, alam naman natin na nagalit ang Panginoon, hindi nalugod. Kaya yung mismong katubuan ng panalangin nila, may namin ni Lord para sa akin din sila. Sabi dyan, but while the meat was verse 35, but while the meat was still between their teeth, before it was food, the wrath of the Lord was arose against the people, and the Lord struck the people with a very great plague. So, di ba, nakakalungkot na dahil
may pangangailangan lang sila, kahit sabihin natin, isa pa sa reflection ko dito, kahit sabihin natin, matindi yung pangangailangan natin, hindi yung dahilan para mag-complain tayo, ay para questionin yung decision ng Panginoon. Kasi it is God's decision nailabas sila sa Egypt. Plano po yun ng Panginoon. And nagreklamo sila, they were saying na mas mabuti pa sa Ehipto. So they were also questioning yung plano ng Panginoon sa buhay po nila. So tingnan naman po natin kung paano po tumugon ng Panginoon kay Moses. Kasi, di ba, nag-pray din siya, Lord, nahihirapan na ako. Ang kukulit nitong gusto ko pa lang makawali sa isa, di ba? Ayun. Kumbaga nahihirapan po talaga siya. Sabi po doon, the Lord lightened Moses' burden by dividing or sharing it to the elders. So, tinugon din ng Panginoon yung panalangin at yung struggle ni Moses. At sabi natin, kaya mahalaga po talaga kung ano lang, sa inyo lang natin saglit na syempre yung mga leaders natin, yung pastor natin, di ba? Napakalaking responsibilidad po ang pangunguna ng JLRF. Kaya tayo bilang mga CMT, ministry head, co-workers, sa usapan po nito, mahalaga na tayo yung full support natin. Kasi may mga burdens po talaga mga leader natin na sila lang yung nakikerry. At syempre, ganun din sa mga ministry head, yung mga members po, tayo, pagpili po natin supportahan ng isa't isa. Kaya ang mahalaga that we will always share the burden and share the load, which the Lord did sa buhay po ni Moses. Hindi naman tinanggal totally yung, di ba, yung burden. Kaya nga sabi niya, I will put the same spirit to them, so they will carry the burden with you. So, nandun pa rin po si Moses. Sabi sa verse 17, then I will come down and talk with you there. I will take off the spirit that is upon you and will put the same upon them. And they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone. And po, kaya mahalaga na talagang we are sharing yung burden po ng nilalagay ng Panginoon sa buhay natin, sa mga tao. Siyempre, hindi naman ito basta, itong mga 70 elders, sila din yung mga 70 elders na pinili sa past chapters to lead yung mga Israelita per tribe or sa mga maliliit pang grupo. Kaya, patuloy po tayo magsuportahan sa mensahe po ng Panginoon. At kapag ang word po na itinigil, when we presented yung mga status natin sa ministry man or sa pamilya, at present natin ito ng maayos, tutukunin po ng Panginoon ang mga panalangin po natin. So, ayun po yung mga comparison between prayers ng Israelites at ni Moses at ng tugon ng Panginoon sa kanilang mga panalangin. And at the end po nun, may isa po akong sabihin natin main lesson na natutunan when I was having my devotion. Ayun po ay, it's important to be honest in our prayers to God, but we should avoid complaining. Ayan, so complaining is different from honesty. Di ba, minsan kapag tayo, pag-usap tayo, tayo, hindi naman makakalo naman ako, hindi naman talaga. Pero ang totoo, nakikipag-away na tayo, nagko-complain na tayo. So, magiging ko po yun. Of course, ang panalangin po, God designed prayer, so we can communicate to Him openly. But again, kaya
together. So, meron po tayong 3H. 3H. Una dyan, sabi po, be honest. So, yung unang H is honest. Sabihin nga po natin, be honest. Be honest. Yan, be honest. Presenting our prayers unpretentiously. So, ang mahalaga po, number 1, maging honest po tayo sa panalangin po natin. Kasi minsan, di ba, as we get older, aminin na po natin yan. Or parang, hindi by age eh, pero habang tumatag na tayo sa ano po, pagkakakilala sa Panginoon, parang yung mga prayers natin, sometimes ay pattern na lang. Di ba, nakakasalo na nga natin eh. Or sometimes, may mga prayer tayo na ayaw natin sabihin kasi nahihiya tayo. Kahit nga minsan sa confession, at when we confess our sins, may mga sins tayo na general siya. Kasi ayaw natin sabihin, nahihiya tayo. May mga kalagayan tayo, may mga nakakamdaman tayo na minsan, mismo sa panalangin na natin, hindi pa natin sinasabi. Kung iisipin nyo, yung prayer ni Moses, di ba? Naging honest siya eh. Sinabi niya talaga yung nakakamdaman niya na, Lord, nahihirapan na ako, hirap na ako. Pero hindi in a way, nag-complain siya. Medyo natin doon na ay talagang mabigat talaga yung dinaramdam ni Moses during that time. Kasi isa siyang leader na talagang niyakap. Niyakap niya yung leadership, niyakap niya yung burden na binigay sa kanya ng Panginoon. Kasi kung tutusin kung hindi naman siya ganun kaseryoso, hindi siya mag-burden ng ganun eh. Tama? Kung hindi naman kung yung years niya ba hindi na responsible na accountable na, hindi mataas, hindi siya magtarap ko sa'yo, magtarap kayo, parang kayo, naman sa akin. But because, di ba si Moses, for how many times naging nursing din siya, hindi ang Israel eh. Kasi nagalan din ang mahal ng Panginoon, ang kalan ng Panginoon sa buhay niya, na kanyang kapwa-Israelita. Kaya naman, parang ang nangyari, pasan ko ang daigdig, or pasan ko ang Israel. And, nung point na nahihirapan na siya, nagpakakaalam sa Panginoon na, Lord, hirap na ako. Lord, bakit ganun? Parang, alam ko ba silang lahat? Magulang pa talaga nila ako. Hindi naman nila, bakit parang lahat ng burden nila ako po yung nagdadala. Diba? So, sa ating pong pangalangin sa Panginoon, okay lang po na sabihan sa Panginoon na nahihirapan tayo, na Lord, nakasaktan po ako, Lord, nalulungkot po ako, Lord, hindi ko na po alam ang gagawin, nandito na po ako. Parang Lord, minsan parang gusto ko na po sumuko. So, okay lang po yun. Okay na po na maging honest tayo sa Panginoon, basta hindi naman yung parang nag-complain na tayo gaya ng mga Israel, na parang, Lord, hirap na ako, kasi nakapasa ako sa course ito, bakit mo kasi inalang na makapasa ako? Samantalang before ka mag-take ng exam din sa course na yan, super pray ka. Diba? Sabi nga po sa Mark 14 verse 36, sabi sa po sa example of prayer ng ating Panginoong Jesus, Abba Father, He said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what your will. Ito po ay panalangin ng ating Panginoong Jesus. So nakita natin kahit siya nahirapan eh, na Lord, alam ko wala yung sino sa'yo. Pwede bang nangyayman ng sa na paghihirap sa akin? Diba? Pero hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo masunod. So even Jesus, during His earthly ministry, nakaranas din ang matinding burden na paghihirap sa buhay. At honestly, sabi rin mo sa atin po, Ama na nasa langit. Sabi nga po, Hebrews 4, verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. So come boldly, kung natin come boldly, parang Lord, ito, wala akong tinatago, no gray areas, wala. Kasi minsan natin ba kahit kaibigan natin, hindi tayo sinishare eh. Diba kahit ano baka-close yan, even sa mga magulang natin, kasi nahihiya tayo. Or sometimes, you don't want to share to them kasi ayaw na magdagdag pa sa iniisipan nila, di ba? Parang yung mga magulang din, di ba? You have your personal struggle, ayaw nyo sabihin sa mga anak nyo kasi ayaw nyo na
willing to listen to us. Kailangan ng buhay sa Kanya ay lumapit at itulog po sa Kanya with all honesty ang ating pong mga panalangin. No pretensions, no hindi na kailangan ng mga mapalabong salita, hindi na rin kailangan ng yung parang mag-cover up. Let us just be bold and honest to our prayer. Pangalawa, be humble. Approaching God without entitlement. Siguro ito yung naging problema ng mga Israelites Para bang, Lord, nalis mo ako sa Egypt. Parang responsibilidad mo na nag-provide yung mga gusto ko, yung mga pangailangan ko. Although in a sense, of course, si Lord yung kailangan sabihin yun the Lord provides. Pero minsan parang very entitled tayo as if deserve natin lahat yun. Deserve ko to Uso natin deserve ko yan. Diba? Yung mga deserve. Pero kung tutusin, hindi deserve natin. Ano pang dala natin yung pinanganak tayo? Ano pang lalagay natin pag-ubig natin? Di ba malaki naman? Di ba? May naibigay na ba tayo sa Panginoon higit sa naibigay niya? Para sabihin natin, deserve ko to. Para may mga Israelita kung yung mga Israelita siguro ano sila, Millennial or Gen Z. Bakit? Lord, wala na gusto ko makakain ng meat, deserve ko makakain ng meat. Ano ba yan? Diba? So dapat nalagay yung napapakumbaba. Let us be honest, be humble. Sabi po sa 1 Peter chapter 4, verses 6 to 7, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. The Lord cares for you and for me. Kung may mga pinakahintulong mong pagsubok ang Panginoon sa buhay natin, lagi may rason. And I hope that sa mga pagsubok po na yate, sa Diyos po tayo patuloy na magtiwala at manangan. Sa Diyos po natin i-open yung mga sarapos po natin because He cares for us, He listens to us. Last but not the least po, be hopeful. Ano nga ba yung muna? Honest. Ulit, ano nga ba yung muna? Be honest. Yung pangalawa po? Last age, be hopeful. Placing our confidence not in ourselves, but in God. Di ba parang yung panalangin ni Moses, yung parang talagang Lord, wala nang makakatulong sa akin, ikaw lang. Gusto ni Lord yun Sometimes, imbis na yung first option natin si Lord, na yung last pa. Na-share mo yung problema mo sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa maraming tao. Pero, hindi pa sa Panginoon. So, let us put our confidence to the Lord na kung ano man yung mga burdens, kung ano man yung mga prayers natin sa buhay na inopen sa Kanya, let us have this faith and let's trust Him na naninig na tayo and He is doing something para magulan ng ating mga panalangin. Sometimes it takes time before we receive our answered prayer, before we receive the solution to our problems. Kasi sa Lord, may sarili siyang proseso And His process is always perfect. Yan, sabi nga dito, have an unquestioning confidence that God loves you. So, lagi lang po ating isipin na binigay na nga ng kaisa-isa bugtong na ng ating Panginoong Jesus Yung pangalang mga kailangan natin. So, when you pray, you are always remember that you are not talking to uncaring, uninterested, or indifferent God. It's not, ang ating Panginoon, siya po ang Diyos na pag nakikita ng, di ba nga yung mga human father, pag nakikita ng tinapay, bibigyan ka mo ng bato, di ba nga? Siyempre, hindi. At ganun din po ang ating po ang Panginoon. Always remember na when we pray, we are talking to the one, to the God of heaven and earth, who's na hindi na dalawang isip kaya sakripisyo ka ng anak para maligtas po tayo. Sabi po,
Sa 1 John 5 verses 14 to 15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Okay, so may condition lagi according to His will. So syempre, kung yung mga kahilingan po natin ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, huwag na po tayo magulat kung hindi na po tayo tutugunin. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Diba? Kung ang panalangin po natin ay alay sa kalooban po ng Panginoon, nakakapagpapit ng kalooban sa Kanya, ito po yung kanyang tutugunin sa Kanyang tamang panahon. Amen. Na po ng Panginoon yung mga pangailangan po natin. May mga pagkakataon na kailangan na po talaga natin magsalita. Minsan kasi parang, si Moses, naniniwala ako na yung na-experience niya, hindi lang doon yung na-experience Hindi lang siya yung moment na hirapan. So, collective siya. So, di ba, ang dami ng mga moments na conflict na Israelites. Pero pag doon lang siya, sabihin natin na puno. Tapos, kaya parang Lord, kung naman ang buhay ko. Kasi 2 years na 2 years na sila nadalakbay So, marami na nangyari. Kumbaga, napuno na ang salot ng moment na yun. Diba? Pero kung kaya mahihintay na mapuno po tayo. Diba? Kumbaga, mahihintay na parang nandun ka na sa edge, nasusuko ka na, tsaka mo nakakausapin si Lord. Minsan po tayo, diba? Minsan kaya natin na solusyonan, ginagawa na ng paraan There's nothing wrong, of course, we have to do something to our problem. Pero yung actions natin dapat align sa kalooban ng Panginoon. Nanghihingi tayo ng direction every day. Hindi yung, ang dami natin ginawang paraan, may problema ka, ang dami mo ginawang paraan, hindi nag-work, at the end, ka lang hihingi ng tulong kay Lord. Are you getting my point po? So, from the onset, simula ko na may problema ka, lumapit mo tayo ulit sa Panginoon, hindi yung kailang nasagad ka na. Hindi yung kailang pagod ka na, hindi mo na kaya, yung ka lang malapit. And, kaya minsan, diba, parang marami talaga naghihirapan, dahil yung kailang pagod na, yun ang malapit sa Panginoon. Sabi nga po, in conclusion, Philippians 4, verses 7, do not be anxious about anything, but in every situation, so whether you are in a happy situation, answered prayer, or you are struggling, whether you are in the wilderness or in the promised land, sinabi na, sinabi din, do not be anxious about anything, but when you have problem, hindi siya specify nasabi, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, tunalan po yung grateful heart natin, present your request to God, and the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Minsan nalang ako, ano ba yung sign na narinig ni Lord talaga yung prayer ko? And I would say that kapag may peace ka sa puso't isip mo, kahit may problema ka, di ba? Isa yun sa mga, sabihin natin, hindi siya tangible pero isa yun sa mga sign that God is really with you. Yung kaya mo pa rin matulog ng mahimbing, kahit na bukas hindi mo alam kung saan kukunin yung budget, di ba? Kaya mo pa rin matulog ng mahimbing, even though may mga problema na